Magandang araw mga bok, at ngayon gusto ko lang pong i-share kung paano i-install yung Zom wallet app ng XRP, at ito po yung dedicated wallet para sa XRP token dahil mas madali mong ma-access yung mga iba't ibang feature ng XRP ledger na tingin ko mahirap gawin sa ibang wallet. Pwede mo ring i-store yung XRP mo sa MetaMask, sa Trust Wallet, or any wallet na gusto mong pang-hold or pag-storan ng iyong XRP token. Pero sa Zom wallet, pwede ka rin mag-hold or pwede ka rin mag-buy and sell dito. Pwede kang mag-set ng limit or kung ano yung gusto mong magbenta sa halagang $1, then set mo lang yung limit. May ganun ding option dito. At syempre, kung isa ka sa XRP Army, ito talaga yung wallet na para sa'yo. Kaya umpisahan na natin. So punta po tayo sa ating Chrome browser. Type lang po natin yung Zom or zom.app. And then syempre makita nyo rito, confirm nyo lang na zom.app yung pipindutin natin. Pagka-click natin ay dito po tayo. So sa ngayon wala pa po tayong Chrome browser extension. So available lang po ito sa App Store at sa Google Play. Okay, so lilipat po tayo doon sa ating cellphone para po i-download yung Zom app. And then same lang din po yung gagawin natin. Type lang natin Zom or zom.app. Then click natin. Then dito, click natin yung Google Play. Okay. Then after that, click natin yung install. Verify nyo lang XRPL Labs, tapos 100k downloads as of this recording, then install natin. Then tsaka po natin i-click yung open. Dahil po hindi ma-record ng screen recorder ko yung itong app mismo dahil nga sa security. So ginamit ko lang po yung cellphone, ibang cellphone, para ma-record lang po tong step by step paano mag-create ng account at saka mag-deactivate yung ating account. So click lang po natin yung start. And then syempre kailangan natin gumawa ng passcode, pero dahil demo lang po to, simplihan lang po natin yung ating passcode. Okay, sabi natin 1 lang yung gagamitin natin. Then click on use anyway. Then, ulitin lang natin yung passcode na ginawa natin. And then save. Ngayon, pwede tayong gumamit ng fingerprint or face ID. Then click lang yung yes, pwede ring gawing mamaya, or syempre sa demo na to gagawin natin yan. Okay, and then yeah, hihintayin nyo lang po na matapos itong tag dito, parang reminder o kaya para kang nagte-test, parang gano'n. So click nyo lang yung I understand. And syempre hihintayin nyo yan. So kailangan yung tapusin yan kasi hindi naman kayo hindi ninyo makikita yung next kapag hindi nyo yan pinindot. Okay, so hihintayin po natin yan. Bibilisan ko lang. And then pagdating dito, scroll down nyo lang or click nyo lang yung confirm kasi sobrang haba nyan. So i-click ko lang yung confirm. And then, so ito na, tapos na yung ating, close lang natin to, yung ating pag-install. So ngayon wala ka pang account dito dahil hindi ka pa nakakapag-create ng iyong wallet. App lang ito pero wala ka pang 12 na account or yung seed phrase or yung password, private keys. So gagawa tayo ngayon ng ating account. Click lang natin yung create, then understand. Then sa process na to, syempre kailangan mong i-take note o kaya isulat sa papel tong mga numbers na to. Kumbaga sa MetaMask or Trust Wallet, ito yung seed phrase, pero number yung gagamitin natin. Record lang natin to at bibilisan ko lang. And then click lang natin yung done. Then dito naman kung ano yung mga sinulat natin sa papel, i-enter lang po natin. So
So kung makikita nyo po yung plus sign dyan, hanapin nyo lang kung ano yung first number na isinulat ninyo. Okay. And then click nyo lang po yung arrow sa kabila para lumipat po sa ibang box yung ating itatype na number. Okay. So yan, bibilisan ko lang din ulit para i-enter po natin yung number na sinulat natin sa papel kanina. Ngayon, pagka hindi po tama yung nilagay ninyong number, hindi po lalabas yung next na yan. So, kailangan nyo pong ulitin ulit. Then, of course, correct po yung nilagay natin. Kaya po, nagpakita yung next. Okay, so sa page na to, makikita nyo na agad yung iyong public address kung saan ninyo pwedeng isend yung XRP nyo galing from other exchanges. Ito naman po ay yung pagka nag-send kayo from other exchanges ng bawa 20 XRP, then magkakaroon po agad ng reserve currency na bawat sabi nga dito 10 XRP. So magiging reserve po yun. Gagamitin po yun for bawa nagbenta kayo gamit yung Zoom app, XRP2 USDT, then yun po yung gamit ninyong fee. Doon po kakaltasin sa 10 XRP na reserve na yon. Okay, so baka magtaka kayo, bakit 20 yung pinadala ko pero bakit 10 lang yung available sa balance ko. So yun po, basahin nyo po maigi yan. And then dito naman po ay pwede nyo piliin kung lagi kayong nagte-trade, so standard po yung gamitin natin. Pero pagka long hold or hihintayin nyo lang na tumaas yung presyo bago kayo magbenta, then extra security po yung gagamitin natin. So extra security yung pinili ko. And then mas maganda kung mas mahaba yung password na gagamitin natin, like uppercase and then lowercase numbers, tsaka yung mga characters like asterisk, parang ganon. So dito naman po ay pwede nyo pangalanan kahit anong ipapangalan nyo. Sa akin XRP, and then click next. Alright, so tapos na. Kailangan na nating mag deposit from other exchanges to sa ating Zoom app wallet. Okay, so may mga option tayo dito sa ating DEX, centralized exchanges. Then click lang natin yung XRP, then yun, lalabas po yung ating public address. Yun po yung gagamitin natin para po halimbawa nasa Qcoin ka, hanapin nyo lang kung ano yung available dito. Then pwede rin kayo sa external CEX or centralized exchange, copy nyo lang itong public address nyo and then send nyo doon, i-paste nyo doon, then dito nyo marireceive yung XRP. So yun lang po guys, at sana na-enjoy nyo po yung panonood ng video.